PVL Opening Day, CC Rondina at Alyssa Valdez first face-off since UAAP Season 78. Ikasyam na paghaharap ng Cool Smashers at Flying Titans, manalo na kaya ang Chocomucho? PLDT sasamantalahin ang butas ng signal. Next sled, first game, first win agad. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Hindi na makapaghintay ang mga fans sa pagbabalik ng PVL para sa year-ending conference nito, ang ikalawang edisyon ng All-Filipino ngayong taon. At ito na nga, opening day pa lang on Sunday, October 13. Puno na agad ng excitement and must-see volleyball actions, kaya't asahang dadagundong ang Araneta Coliseum. Sa ating unang game at 3 PM, magde-debut ang Next Sled Chameleons sa PVL at ang kanilang unang assignment ay kontra sa rebuilding Jerflor Defenders. Makikita na natin kung paano naghanda at maglalaro ang tinaguriang Japan team ng Pinas. Ito nga ang magiging unang head coach assignment ni Coach Taka Minowa sa liga at mataas nga ang chance na maitala agad ni Coach Taka and the rest of the Next Sled ang kanilang unang panalo sa kanilang opening day. May advantage ang Next Sled over Jerflor dahil bukod sa international program ng Chameleons, may chemistry na ang mga players nila dahil mahigit isang taon nang magkakasama ang malaking porsyento ng Next Sled mula sa kanilang naging ensayo sa Akari. Pagkatapos ng laban ng Next Sled at Jerflor, ang susunod na matches ay labanan ng mga magkakapatid na franchise. Mauuna ang MVP teams, PLDT versus Signal at 5 PM. Katulad ng kanilang mga naging banggaan, ito ay palakasan ng radar para manalo at first game pa lang ng both teams ay crucial na kaagad. Ang parehong PLDT at Signal kasi ay kasama sa mga listahan ng strong contenders para sa Final Four ng liga. At para maiwasan yung gitgitan sa standings, kailangan ng isang koponan na makakuha ng as much wins as they can. Ngayong 2023, 1-1 ang standings ng HD Spikers at High Speed Hitters laban sa isa't isa. Winalis ng PLDT ang Signal noong first AFC, samantalang noong Invitational, nakabawi at Team Awesome naman ang gumalis sa High Speed Hitters. Malaking ambag ang ginawa ng pagdating nila Jov Gonzaga at Jelay Nunag, kaya't nagtapos ang Signal as the bronze medalist last conference. Kaya naman para sa PLDT, samantalahin na nila dahil sa kanilang first game ay mukhang hindi pa maglalaro sila Nunag at Gonzaga dahil may ongoing league pa ang mother team ng dalawa, which is the Philippine Army. Magiging highly anticipated sa game na ito ang mataas na posibilidad na pagiging starter ni Vanny Gandler dahil sa absence ni Rachel Dakis. Sa panig naman ng PLDT, aabangan ng unang laban ni Savannah Davison na inaasahang mangunguna sa opensa ng PLDT ngayong conference. Sino sa tingin mo ang mas may malakas na koneksyon para makahatak ng opening day victory? Signal or PLDT? Para sa ating huling laban sa ganap na ika-7 ng gabi, tinaguri ang most anticipated game ang laban ng Rabisco teams. Sa mga nakalipas na conferences, paglabas pa lang ng schedule, minamarkahan na agad ng karamihan ang kanilang mga kalendaryo dahil hindi talaga dapat mamiss ang laban ng Creamline at Chocomucho na pangkaraniwan ay nasa gitnang bahagi ng elimination round schedule or itinatapat sa special na okasyon. Pero ngayon, mas tumaas ang excitement energy ng mga fans dahil main header ng ating opening day ang salpukan ng Flying Titans at Cool Smashers. Mula nang ma-establish ang dalawang koponan sa PVL, 8 beses na silang nagharap at parating Creamline ang nag-uuwi ng panalo, ni hindi nga makapag-force ng isang 5-setter match ang Chocomucho. Pero ngayon, hindi man malaki ang mga pagbabago pero magkaibang bersyon na ng Cool Smashers at Flying Titans ang maghaharap. Kahit na madaming beses na nating nasabi, ito ang unang beses na sasabak sa PVL ang Creamline nang wala si Gia. At ito din ang unang pagkakataon na makakalaban ng CCS ang CMFT na mayroon ng CC Rondina.
Magiging spotlight ng kanilang game ang muling paghaharap nila Alyssa Valdez at CC Rondina na huling nangyari noong 2016 sa UAAP Season 78. Katulad ni CC, magiging target ng Choco Mucho na panalo na ang maging resulta ng kanilang ika-9 na pagkakataon na makaharap ang Creamline. At katulad ng karamihan ng mga teams sa liga, sasamantalahin din ng CMFT ang pagkawala ni De Guzman sa CCS. Subalit hindi naman hahayaan ng Creamline na magsisimula ang kanilang kampanya for an AFC three-peat with a loss at Rebisco Pride din ang itataya ng Cool Smashers. Hindi nila hahayaang patutumbahin sila ng kanilang mga kapatid. Choco Mucho at Creamline ang dalawang pinaka-recent na local club na nagrepresenta sa Pilipinas. Aware ang lahat na third place finish ang ginawa ng CMFT sa BTV Cup at kasaysayan naman ang inilista ng Creamline para sa highest finish ng bansa sa ABC Cup in more or less 40 years. Sa dalawang history maker ng bansa, sino kaya ang mamamayani? Ikaw ba ay hashtag Team Good Vibes or hashtag Team Obi Girls? Comment down below. So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!